Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 25 ng Abril 2025 at ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Itong sinabi ni Rodrigo Duterte noon, mayroon kasi akong napanood sa YouTube na vlogger din. Ito ang tinalakay niya nung isang araw. Ay matagal ko nang tinatalakay po ito sa dyaryo noon. Opo, at ang dami ko pong nakadebate doon sa dyaryo, doon sa Philippine Daily Inquirer comment section. Doon po ako dati. Pero hinintuan ko na kasi nga ay binubura nila nung bandang huli, binubura nila yung mga comments doon. Kaya dito na lang ako sa YouTube. Ito po ang sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Si Rodrigo Duterte po ang nagsalita niyan. At tatalakayin po natin ito. Saan ba nanggaling yan o bakit sinabi niya iyan o totoo ba yan? O kaya bang gawin yan? Yan po ang tatalakayin natin. Ulitin ko lang po I don't care, sabi po ni Rodrigo Duterte, I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Ay, kung wala po kayong alam sa Biblia, kahit paano, madadala kayo o bibilib kayo sa Kanya. Kasi nga sinabi niya yan Sa Biblia po, may ganyan. O parang doon nanggaling yan. O doon na nga nanggaling yan sa Biblia. Opo. At pag Biblia po kasi ang sinabi, ay talagang word of the Spirit po yan kasi Kaya maraming madadala. Opo. At yan po ang tatalakayin natin dito. Ipapaliwanag ko, kalukuhan lang po yan. Opo. Kalukuhan yan, hindi totoo yan at yan nga, may pinanggalingan yan sa Biblia. Napalagay ko ay naririnig niya kay Kibuloy. Opo, o itinuro sa kanya ni Kibuloy yan. Ngayon ay sa pagtuturo kasi ay naiiba po ang word Naiiba. At yan nga po ang nilalakad ko dito. Yung sinabi ko kahapon o nung isang araw na hindi na ako believe kay Attorney Libayan at saka kay Attorney Tumuturgo. Hindi. Kay Toto Kausing. Attorney Toto Kausing kasi pinapalitan po nila ang word At yan ang mahahagip po natin yan dito. Pag pinalitan mo kasi ang word, wala na. Yung competent judicial authority, pinalitan nila ng salitang korte. Korte yan, sabi nila, korte yan. Ay di wala na, wala nang kuwan yan. Ay hindi naman sila ang gumawa ng batas. Bakit alam nila na korte yun? Hindi ba? Nakikibasa lang sila, hindi ba? Binabasa lang nila. At yan ang mahahagip natin po dito, Ulitin ko po, galing po sa Biblia yan, yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na, I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Ay, kuwan yan
Ayun nga, galing sa mga pastor din yan kasi nagdidebate rin ang mga pastor dyan eh. Patungkol po dyan eh. Opo. O sige po at bago ko po umpisahan ay bibilisan ko lang ito, pasalamatan ko lang itong mga sumusubaybay po sa atin. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mambora Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticchio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Eli, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User Pio, Cyril Andres, Hermihiner Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila si Michael Apasimble Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Yung iba sa kanila ay nakikiusap na do not escape yung advertisement kasi doon din sila kumikita ata eh. Ay ako po ay walang advertisement po sa akin eh kasi nga ay bumabayad ako ng $13 per month doon sa YouTube. Member ako nung yung premium. Kaya wala po akong, kaya kung pinanood ko sila yan, tuloy-tuloy po. Opo. Kung minsan ay nakakatulugan ko na nga eh. Ganun po yan eh. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na Romans chapter 9 verse 3. For I could wish, sabi po ni Paul, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh. Yan po ang sinabi. Dito po kinuha yan. Opo. Ay matatawa lang po kayo eh, di ba? Okay, basahin natin. For I could wish that I myself were accursed from Christ
for my brother, my countrymen, according to the flesh, sabi niya. Kasi po dito, ang nangyayari po dito sa Romans 9, verse 3, o bago verse 3, ay kinukumbinsi niya ang mga brothers niya o countryman niya, yan nga mga Israel, na maniwala kay Kristo. Kasi kung hindi sila maniwala, ay sigurado ay sila ay pupunta sa impyerno. Yun po. Kinukumbinsi niya. Ngayon ay ang sabi niya dito, for I could wish that I myself were accursed from Christ or separated from Christ. Yun po ang sinasabi niya dito, para lang makumbinsi sila o para maniwala sila. O sa ibang pastor po, ang sinasabi ay kaya niyang batahin yung mga paghihirap ng mga brothers niya para lang makaligtas sa impyerno. Yun po Pero tatanungin ko po kayo, mayroon bang nakasulat dyan na impyerno? Wala naman Wala Pero nga, yung mga pastor ay ang sinasabi na nila, kaya daw pumunta ni Paul sa impyerno para lang sa mga kababayan niya na maisib niya. Iyon po Iyon po ang delikado na pinapalitan nila ang salita. Katulad nga ni Libayan at saka ni si Tuto Kausing. Pinapalitan nila yung nakasulat. Nakasulat doon sa Article 59, Section 2, na dadalhin yung nahuli nila sa competent judicial authority para i-identify yung tao. Ay pinalitan nila naman, dadalhin daw sa korte At ngayon nga ang dami nang nagagalit kay Libayan Kasi nga pinapalitan nila ang salita. Iyan po ang danger ng pinapalitan na salita. Dito naman, ang salita pong accursed ay hindi ba yung curse, hindi ba? O sumpain siya. O ang iba kasi separated from Christ. O willing siya o yun ang wish niya para lang mapabuti ang kanyang mga kababayan. Yun po. At malamang ay totoo yun. Opo. O yun talaga ang nasa isipan niya. Opo. Pero yung pupunta siya ng impyerno, wala po. Wala po. At palagay ko, hindi niya sasabihin yun. Hindi niya sasabihin. Kasi nga, yung mga lingkod ng Diyos o yung kontrolado ng Holy Spirit, hindi po nagsasambit yan ng deceit. Bakit niya sasabihin na pupunta siya ng impyerno na hindi naman niya alam yan? Kung saan yan o ano yan? Wala pa tayong idea dyan. Katulad ng heaven, may mga pahapyaw lang na mga description yan, pero hindi pa natin alam yan. Ay bakit sasabihin niya na pupunta siya ng impyerno? Si Paul, hindi ba? Ay yan na nga ang interpretation ng mga pastor. Na si Paul daw willing to go to hell just for the benefit of his countrymen. At yan na nga siguro ang naipahayag ni Kibuloy kay Duterte. Kaya nga yan ang sinabi niya. Ulitin lang natin I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Ayan po, hindi ba? Napakagandang pakinggan. Pero galing sa Biblia na ininterpret, ayun na nga. Willing to go to hell si Paul daw. Pero hindi naman yan ang nakasulat. Wala ngang hell na nakasulat dyan sa Romans 9 Wala Bakit dadagdagan nila ng impyerno, hindi ba? Ayun po ang danger ng mga papalitan ang salita. Separated from Christ,
ay iba po yun sa ah, go to hell. Magkaiba po yan. O, o kaya ay a curse. Ang nakasulat kasi dito, a curse from Christ. O sumpain siya. Sumpain siya. Yun po, ano? Pero from Christ adi separated talaga yan. Separated from Christ. O blotted out from the book of life of Christ. Blotted out. Ngayon ay para maniwala po kayo, nakasulat din po yan sa Exodus. Nung panahon na si Moses ay nagkakasala yung mga Israel sa Diyos, ay sinabihan niya ang Diyos na ganito po ang kwento niyan, ano? Panginoon, ay alalahanin mo mga taong mo ito, sabi niya. Mga tao mo po ito. Kasi nag-declare na ang Diyos na paparusahan niya yung mga tao. Dahil nga hindi na sumusunod Ay alalahanin mo po, Panginoon, sabi niya, ay mga tao mo po ito, sabi niya. At kung hindi mo sila patawarin, itong mga tao mo, ay tanggalin mo na rin ang pangalan ko sa Book of Life. Yun po ang sinabi naman ni Moses sa Diyos. Tanggalin mo na kanya, Panginoon, ang pangalan ko doon sa maliligtas. Parang ganun yun, ano? O doon sa mga masisave. Sabi niya, kung hindi mo sila patawarin, patawarin mo po sila, sabi ni Moses. Yun po ang petition ni Moses sa Diyos. Pero hindi rin nakasulat dyan na ako nang pupunta ng impyerno. Wala pong ganon. Pero ito, ini-interpret din nila na ganon, na Moses is willing to go to hell. Ayan na nga, kaya nga sinabi ni Duterte yan He is, I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Basahin ko lang po para maintindihan natin ang Exodus 32, verse 30 hanggang 33. Now it came to pass on the next day that Moses said to the people, you have committed a great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. Then Moses returned to the Lord and said, oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, sabi niya, I pray, blot me out of your book which you have written. And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Yun po. Yan po ang kwento dyan. Si Moses, ang sabi niya ay kung hindi mo sila patawarin, Panginoon, yun ang petition niya. I pray, sabi niya, ang panalangin ko na lang kanya ay tanggalin mo rin ang pangalan ko, sabi niya, doon sa Book of Life. Na nakasulat po yan sa Revelation. Dito, book, book ni Kristo wala kasi, wala pa si Kristo noon Lord ang tawag niya. Ayan po, dyan po galing yan. Kaya nga, ito si Duterte, nung sinambit niya yan, ay ang dami pong humanga. Hindi ba? Ay, pero galing po sa Biblia yan, na inayos ng mga pastor. Inayos nila. Totoo ba na sinabi ni Moses na handa siyang pupunta sa hell? Hindi Walang hell. Pero nga ay alam mo naman pag ininterpret na papalitan ng mga pangalan yan o mga salita
Yan po ang nangyayari. Oh, ngayon ay itataas ko lang po ha. Philippians 23 hanggang 24. For I am hard pressed between the two. Ang sabi po ni Paul dito sa mga Philippians. Ito ay malapit na siyang patayin ito eh. Nung nagsusulat na siya sa Philippians, malapit na siyang patayin. Si Paul, for I am hard pressed between the two. Ay ano ba yung two? Oh. Ano ba yung two? Yung dalawa na nag-aagawan daw sa kanyang pag-iisip. Having a desire to depart. Ayan po, gusto na niya na mamatay o gusto na niya na makapiling na si Kristo. Yun po, o gusto na niyang mapunta sa langit. Yun ang isa. Ang isa naman ay nevertheless, to remain in the place is more needful for me. Ayaw pa niyang mamatay dahil gusto pa niyang mangaral. Dahil sa pangangaral niya ay yung maniniwala sa kanya, masisib. Yun po. Basahin ko lang po For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Oh, mas mainam yun, sabi niya Oh, nevertheless, to remain in the place. Yun nga, habang ako ay nabubuhay, ay mangangaral siya sabi niya nevertheless, or and yet, to remain in the place is more needful for me. Mas kailangan. Mas kailangan siya ng mga tao, mangaral siya. Ayan po. Yan, pagsama-samahin mo po yung tatlong yan. Mayroon bang sinabi si Paul na handa siyang pumunta sa impyerno? Wala. Wala nga nakasulat na impyerno diyan Pero nga ay si Pastor Kibuloy siguro, yan ang sinasabi niya kay kay Duterte at narinig siguro ni Duterte po yan sa kanilang pag-uusap, hindi ba? Nag-uusap yan Hindi ba? Ginawa ngang administrator yan na isang matanda na, hindi ba? Ay matanda na hindi na makalakad yan kung walang alalay. Gagawin mo administrator ng lupa mo. Opo, ay naikwento ko na sa inyo noon, nung yung lolo ko noon, ginawa siyang administrator ng lupa. Mga 500 hectares po. Yung lupa lang yung lupa lang ay tinanggal siya dahil ay matanda na siya Pero nung tinanong ko siya, bakit ka kululong? Ikaw ang ginawa nila na administrator. Kung hindi ako magkamali, grade 5 ako noon Ay ako kanyang pinakamatanda Ako kanyang pinakamatanda, sabi niya. Kaya ako ang ginawa nila. At yun sinusunod siya. Pero after a while, nagreklamo yung mga kasamahan niya Kasi hindi na niya napupuntahan yung iba. Kasi nga matanda na siya At saka isa pa, ay kung mahirap yung lupa, ang ibig kong sabihin, nakasangla, ganyan, ay ang hirap nilang kunin kung may mga isyo, yung bilihan ay hindi malinaw, ganon, ay hindi niya napupuntahan na yun. Opo. Ang inaasikaso lang niya, yung talagang lupa na talagang may titulo, ay mali yun. Tinanggal siya. Kasi nga, matanda na siya. Ganon po. Ngayon ay balik po tayo dito Ano po ang sinabi ni basahin ko lang ulit I don't care if I burn in hell, sabi niya. As long as my people live in paradise. Bibilib ka talaga, hindi ba? Ay yan na nga siguro ang sinasabi sa kanya ni Kibuloy. Yan na yan. Wala nang iba dyan. Pero totoo ba yan? Ay hindi po hindi nga natin alam. Wala pa tayong kaalaman dyan sa hell na yan kung ano yan.
Oh, pero ako ay nung nabun again po ako, nag-iba po ang ang pananaw ko sa impyerno. Hindi po dagat-dagatang apoy yan, hindi. Ang tinutorture po dyan, yung kaluluwa o yung konsensya. Kaluluwa o soul o iba po ang espiritu ha, iba ang espiritu, iba po ang konsensya. Yun po ang tinutorture dyan. O, pwede ba yan? Ay, pwede Pwedeng i-torture po ang konsensya kasi hindi naman namamatay ang konsensya eh. Opo, hindi po. Sa katapusan po ng panahon, sa wakas ng lahat, yung mga nangamatay po, gigisingin yan. Muling gigisingin. Oh, ay ano yung gigisingin? Ay yung nga konsensya mo at hahatulang ka at doon ka ilalagay sa impyerno. Torture po doon, torture. Kasi wala nang pakialam ang Diyos doon eh, wala na. Is a place wherein there is no God. Wala na. Kaya kung ano man ang gawin ng mga kasamahan mo doon sa'yo, torture ka. Ganun po yan. Is a place of torment ang impyerno po. Hindi po yung apoy, kasi ang apoy po physical yan eh. Paano masusunog ang konsensya mo doon? Hindi Pero yung torment, hindi mawawala yan. At dito rin po sa Pilipinas, dito pa rin po sa mundo, nangyayari yan. Ang natutorture sa atin ay ang konsensya. Opo, yan po ang natutorture. Ay hindi nila naiintindihan siguro yan na ang sabi ni Duterte ay I don't care if I burn in hell as long as my people live in paradise. Kalukuhan lang po yan. Yan ay mga pasabog lang yan o mga kung ang tawag dyan ay mga paitsing, hindi ba? Paitsing lang yan. Palakpakan ng mga tao, hindi ba? Ay unang-una, ano naman ang pakialam natin dyan sa impyerno? Wala naman tayong kaalaman dyan. Kaya dapat iwasan po natin yan na banggitin. Pero nga, binanggit ni Rodrigo Roa Duterte ay ginagamit niya ang mga salita ng Diyos sa walang kwentang bagay, hindi ba? At iyan po ang isang kasalanan na gagamitin mo ang salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Ako po, dinidiscuss ko lang po dito para maliwanagan po tayo. Saan galing yan? Ayan, naipaliwanag ko na. Sinabi ba talaga ni Paul na he is ready or he is willing to go to hell? Wala po. Hindi mababasa. Pero yan ang ginamit ni Rodrigo Roa Duterte kasi nga galing kay Kibuloy yan. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, ay sa ating pong pakikinig ay makasumpong tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Aywan ko, ay maghahanap na naman ako ng topic siguro. Mamaya kung ano na naman na yung pwede kong gamitin ang Biblia. Opo. Sige po At salamat po ng marami. Salamat po sa inyong lahat.